uubregan yan. Kaya nga, hindi uubregan yan. Sandali mo na, babalikan kita. Tatawagan ko na yung abogado ko, babalikan kita. Siyempre yung lalaki po, matapang yung lalaki. Really... Okay, wala naman akong pakialam kahit natertuho ko siya. Give us also, kasi kami, we are also doing our best. Kung sa Manila lang yan, wala na maraming saan. Pupuntahan ko namin ang pulis niya. Pupunta kami sa DSWD. Give you enough time, like I said, period. Anak niyo po ba yun? Parang ang salita pa, parang siyang Panginoong magsalita eh. Alam mo namin nasa katungkulan siya, pero hindi ho kasi yung porke nandun ka sa opisina ng gobernador daig mo pa yung gobernador na magsalita. Hindi ho po pwedeng gano'n. Naman sa iyo, May? Gusto ko sana makuha yung mga anak ko. Ilang taon yung mga anak mo? Isa pang 10, tsaka po isang 4. Asan yung 4 years old? Ay, sa kanya po. Sa birth certificate ba ng anak mo, siya yung tatay? Yes po, in-acknowledge naman po niya. Kasal ba kayo ni Mr. mo? Hindi po. Bibigay ba siya ng suporto sa iyo? Nung nasa akin po yung bata, Anong trabaho niya? provincial sports po. Provincial government employee. Government employee po. Ano ba trabaho mo? May restaurant po ako eh. Nakabukod po ako ng bahay. So ngayon, gusto mo makuha yung bata? Opo. Nasaan daw yung bata? Andun po sa kanila, sa kabinutuan po. Bakit? Anong dahilan? Ba't ayaw bigay sa'yo? Tasaktan ka niya pag kinuha? Kasi hindi ko raw po makukuha yung bata. Well, una sa lahat, walang karapatan yung pinakasama mo para sabihin hindi ka nararapat maging ina yung naputok sa buho na yan. Ang ama, hindi pwede magsabi niyan. Ang hukuman lamang. Ididemanda ka sa hukuman para sabihin unfit mother ka. Hindi ka karapat dapat maging ina. Paano ang isang unfit mother? Una, drug addict. Pangalawa, sugarol. Wala nang ginawa, kundi magsugal at napapabayaan mga bata at masicertify ng mga kapitbahay, pabaya yung ina. Pero pag ang ina nagpabaya dahil siya'y lulun sa droga, yung kanyang anak, binibenta niya, matatanggalan siya ng karapatan. Ayun ang gusto kong sabihin. Harap na rin po kami sa DSWD. Ano sinabi ng DSWD? Wala po silang nagawa. Ay, kung ayaw ng DSWD kunin, pwede natin makuha yung bata sa pilitan na dahil ang kustodiya sa iyo at hindi niya pwedeng gamitin ng hukuman base din sa family code. Ikaw ang nanay. Pag ang bata ay below 7 years old, nasa kustodiya ng nanay. Alam mo ba kung saan nakatira yung bata? Saan? Okay, I need surveillance on that. Tell me exactly and then get the kid. Kunin lang yung mga law enforcers to get right there and the DSWD should be reminded what to do. Kami lang po mag-iina nun. Magkakasama kaming 3 lang nung iniwan niya ako nung naghiwalay kami. Sila kasi sa kanila ako umuhugot talaga ng lakas ng loob. Lahat po ng ginagawa ko para sa mga anak ko. May nakakatakot ko lang talaga, baka mamaya isang araw patumba niya ako, papatay niya ako, o may gawin siyang hindi maganda sa akin, sa family ko. Hindi ko alam kung paano ako mag-uumpisa. Opo, nandito po, pinalabas lang po kami saglit, sir. Sabihin mo kausapin ko. Si Sir Ben lang po on the line. Ma'am, kaya ako pinapunta yung aming staff dito sa aming pambansang sumbungan. Para sa akin, I would like to see kung paano ipatutupad yung batas na malinaw sa batas sa family code. But the custody of the kids should be with the mother, especially if it's below 7 years old. Actually, this is the second time na na-meet namin si Mrs. Nagkaroon na po sila ng discussion. Nagpunta sa dialogue, nagpunta, kaharap din yung lalaki. So, siyempre, yung lalaki po, matapang yung lalaki. No, he was really... Ma'am, wala naman akong pakialam kahit natertuho ko siya. Of course, we also believe that, as you have said, na yung below 7 years old should be... Actually, yun yung ng staff namin. Yun yung kanilang explanation nung nagkaroon ng dialogue, that the 6 years old and the 4 years old should be with the mother. Paano ba napunta sa tatay yan?
Hiniram po. Hiniram po. May dati po silang terms, tas hindi na sumunod sa terms yung lalaki. Well, kung hindi sumunod sa terms, then the laws apply. We would like to make sure that the laws are properly implemented. Okay po. Kung sa Manila lang yan, ma'am, wala na maraming tansan. Pupuntahan ho namin ang pulis yan. Pupunta kami sa DSWD. Nag-uusap po kami ng staff namin ngayon. Sabi ko, samahan nyo na sila, pumunta na kayo. Give us also kasi kami, we are also doing our I best. will give you enough time as long as the kid under the custody of the mother, plain and simple, period. Thank you so much. Okay po. Sabihin mo, yung 4 years old po kasi po yan ang nasa batas. Yung 10 years old, let the court decide kung if she plans to file a petition for custody, pwede yun. Pero yan, hindi na kailangan. Yung presence ng pulis naman nakasama ninyo, in case that merong gagawin masama sa inyo, yun ang trabaho ng pulis. Pero as far as we are concerned sa dialogue na gagawin ninyo, yung yung stance natin as a social worker, and we are here to implement yung batas. Sige po. Sige. Ma'am, thank you very much po, ma'am. Kayo po, sir, si Kagawad po ako, Ronald Castillo. Kagawad Ronald Castillo. Okay po, sige po. Sir, papasama lang po sana kami sa inyo. Samahan po yung police natin, si SWD natin, puntahan natin yung bata. Sige Dito po. lang, ha? Alin dyan, ma'am? Ayan, ito po, yung may takip na lonan na yan. Yan, yan po mismo. Apo. Dito, sir. Meron pa yung bagay ni Jake. Kukunin mo. Okay. Wait, baka may order ba niyan? Paano ba yan? May DSWD ho tayo dito para ipaliwanag ko sa inyo. So, ganito po, ang nasa sinasabi sa batas natin, yung batang below 7 years old ay dapat nasa nanay yon. Ngayon, yung 10 taon, pwedeng sa kanya, pag-usapan nila sa court kung ipa-file niya sa court na kung kanino mas gusto ng bata. Papag-uusapan naman po yan. Oo nga, wala pa naman kapde ni CJ at sa Manila. Ba't sino ang magre-represent kay Jake? Oh, yung Paano pag-custody. Ay, i-blatter nyo, nakinuha na nung nanay. Ibablatter ho ng barangay, nakinuha na nung nanay. Pati sa polis ho, meron. Ganun lang po. Sasama ka sa mami mo? Ha? Sasama ka sa kanya, kukuhanin ka na niya, aalis ka na dito. Sasama ka. Hindi po ito yung tamang Trauma ho yan. Hindi po ito yung tamang lugar para tanongin siya ng ganyang bagay po. Paano magkakaroon ng trauma yung bata? Bata pa lang pero may isip. Tinatanong ko lang ngayon yung bata. May masama ba ron sa tinatanong ko lang yung bata? Yung 10 years old ho, yung kapatid niya, yun ho, pwede nating tanongin. Hindi. Nag-uuntahan naman kami, nag-uusap kami ng bata. Nag-uuntahan kami rin. Hindi po, iba po yung sitwasyon natin ngayon. Kaya wala naman siguro Meron masama kung tayong- tanongin ko lang. Makisuyo nga po si Sab. Pulin po si Sab. Kaya Bakit? Eh, sabi po ni Jack. Ay, hindi siya. Hindi pwede. Tayo ito po si Jack. Oo nga, paano nga ang gagawin nga natin? Merong mga kuwante na gagawin natin. Hindi niya kinurso. Ay, Jack. Okay, sige. Ito si Ma'am. Ma'am, sa DSWD. Nagre-request na at uuwi daw siya. Hello? Hello po. Ganito. Hindi pwedeng ganyan. Alam mo yan, binigyan mo kami ng karapatan. Magkaharap kami sa husgato, hindi pwedeng kukunin na ganyan.
Hindi ubra yan. Magre-reklamo ako. Hindi ubra yan. Hindi nyo pwedeng kuhanin. Ganito, sir. Kasi... Hintayin nyo. Hindi, ganito po. Kasi sa ganito. Ano kita? Hindi pa pwede mati-technical kayo dyan. May tatawagan mo abogado. Hindi, sige po. Ganito, sir. Natapos kayo doon sa proseso ng DSWD na magkaroon kayo ng paghaharap. Ngayon, binigyan ko kayo ng certification endorsement para mag-take kayo ng legal action. Pero kasi, all I know, so wala pala, di walang usapan sa court. Hindi ubre ganyan. Kaya nga, hindi ubre ganyan. Sandali mo na, babalikan kita. Tatawagan ko na yung abogado ko. Babalikan kita. Okay, sige, wala nyo. Para siyang Panginoon magsalita. Saka tatay, kasi ang ano naman talaga nito, hindi naman kikilos ng hulang wala sa batas. Nasa batas ho yan eh. Kaya lang kasi yung anak nyo po ba yun? Parang ang salita pa, para siyang Panginoong magsalita eh. Alam mo namin nasa katungkulan siya, pero hindi ho kasi ano yung porke nandun ka sa opisina ng gobernador eh, daig mo pa yung gobernador na magsalita. Hindi ho po pwedeng gano'n. Kasi kung yung hindi ho po pwede yung gano'n. problema, nakakalimot. Inaintindihan po namin yon kasi ganun din naman siya nung time na nandun magkakaharap kami. Baga, sana matuto siyang kumilala kung sino ang authority at hindi. Doon na lang ha. Okay. Sige po. Okay po. So the effort po ng CSWD assistance po ng PNP, ayun po na kuha po ang bata at nasa custody na siya ng kanyang nanay ngayon. Nagkaroon na rin tayo ng proper documentation para sa pagkuha ng nasabing minor. Nasasuggest namin na magkaroon ng petition sa court para po merong legal documents para masabi niya na siya yung legal na dapat mag-custody sa bata. Para yung mga away nila or mga hindi pagkakaintindihan, laging dadaan sa legal na pamamaraan. Sobrang saya ko po talaga. Hindi ko po talaga ma-explain. Sa bitag po, sa sobrang agarang aksyon, sobrang bilis po talaga. Sana po, mas marami pa po kayong matulungan. Marami pong salamat sa pagtulong niyo po sa akin makuha po yung anak ko. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P. W, X, Y, Z.